Depresyon. Sabi nila, ang depresyon ay isang imahinasyon. Ang depresyon ay iniisip ng isang taong walang pagkakataon. Sabi pa nga nila, baliw lang daw ang nakakagawa. Paano nga ba may papakita sa kanila na ang depresyon ay isang sakit na mahirap pigilan at labanan? Darating ito ng bigla-biglaan na lang. Ngunit sa mga mata ng taong walang ginawa, kundi yung sabihin na kaartehan lang daw. Bakit ganun? Kahit ilang beses mong ipaliwanag sa kanila, tila wala. At ang laging sumbat ay kadramahan mo rin yan. Ngunit heto na naman ako, nasa punto na hawakan muli ang pulso, hawakan ng lubid at saka italis sa lieg. Tahasan ng bawat kaguluhan sa aking isipan, tahasan ng bawat sakit na nararamdaman. Makikita niyo ba ang halaga ko at mararamdaman mo ba ang nararamdaman ko? Pag ang dugo ay tumulo na sa aking pulso. At pag ang lubid sa liig ko ay mahigpit na hagapos ito. Sa gitna ng bawat dilim, hating gabi na naman. Sa aking mahimbing na tulog, ako'y biglang nabubulabog. Puso at isipan ko'y naglalaban na kung ipagpapatuloy ko pa ba o tama na. Lalabanan ko pa ba o tuluyan ko ng sukuan? Tila sa bawat maliit na salita'y iiyak na. Depresyon na talaga, sa akin ay nakapagod na. Mabilis na masaktan, at ang iniisip pa iwasan. Tila ang ulan ay sabay sa mga mata kong luhuan. Ilang beses ko mang ipaliwanag ang aking nararamdaman. Magkwento man ako sa mga taong mahal ko. Pero hindi nadadaig ang kwento. Papahinggan ka lang. Pero ang sasabihin lang naman ay kaya mo. Pero hindi ko na talaga kaya. Dahil kailangan ko ay yakap at pagmamahal nila. Ngunit walang nakakadama. Iiyak ako na para bang nababaliw na. At alam kong wala namang nakikinig sa aking kwento. Kailan kaya nila mararamdaman ang nararamdaman ko? Siguro pag ang dugo ang dumana sa aking katawan. Siguro pag ako'y nakahiga na sa malambot na higaan. At doon lang nila mararamdaman. Ilang beses ko mang tahasan ang kalungkutan. Ngunit hindi ko mapigilan dahil kusang darating sa aking isipan. Tila balungkot na panghabang buhay na, ngunit nakilala ko siya. Sa kanya ko lahat ipinaubaya, lalo na ngayon. Sinabi ko, Lord, ihatid mo po ako kung saan at ano ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ako. At minsan, sabi ko, Lord, kunin mo na po ako, pero wala pa rin ang sagot sa tanong ko. Ang sabi lang niya ay ang lumaban ako. Alam kong nararanasan mo na ito, pero bawal pang sumuko ah. Lalaban tayo, wala pang dahilan para sumuko sa laban. Huwag mong wawakasan, dahil sabi nga nila, kung sinong sumuko, siya ang talunan. Kaya laban lang.